Nagbabalik po ang David Hour para sa ating panel discussion kung saan ay Ma'am Angeline. Kasama po natin ngayon sa ating anniversary special ng David Hour, ang puno at haligi ng David Hour. Exciting to ma'am kasi for sure marami silang may share sa atin. Especially paano sila nagsimula dito at yung mga na-contribute nila din para malaman natin yan. Ayan. Pero bago dyan, Ma'am Angeline, nabigyan muna natin ng, sabi nga, warm up. Yung ating mga bisita para sa kanilang mga pagbati sa ating mga taga-subaybay. Unahin po natin, kasama natin ngayon si Sir Alan. Good evening, sir. Magandang gabi rin, Angeline. Magandang gabi po sa mga tagapanood ng David Hour sa mga ko po sa Camp Elementary School at sa mga mahal ko sa buhay. Magandang gabi. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, marami kang hindi nakakaalam. Si Sir Alan, isa sa mga mainstay host po ng David Hour mula po sa simula hanggang sa kanyang ika-4 na taong anibersaryo. Kasama din po natin sa ating studio ang isa po sa ating mga kasamahang David Media Bureau member, isa po sa mga aktibong David Media Bureau member, ang Head Teacher 3 mula sa San Josef National High School, si Sir Ever Samson. Maraming salamat, Ma'am Jane. Nakatutuwa at umikot na naman yung isang taon kaya binabati ko tayong lahat. Happy birthday sa David Hour. Binabati ko din, syempre, hindi mawawala yung mga kasama ko sa aking mother school sa San Jose National High School. Aking misis si Marlene, si Ton, yung aming bunso na laging nanonood, paborito niya itong David Hour. At malayo man, siguro yun na lang record nito or yung file nito ang mapanood, si Menelin na naging bahagi din ng 4 na taon ng David Hour. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, thank you, sir. At syempre po kasama din natin si Sir June Bernabe from Lazaro Francisco Elementary School. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng David Hour. So, happy 4th anniversary po sa atin. So, binabati ko po ang aming punong guro sa Lazaro Francisco Elementary School, si Dr. Mercy Picaraga. Kasama din po ang aming mga kasamang kaguruan po sa eskwelahan po namin. Kasama din po ang aming district supervisor na si Sir Go. Ayan. Thank you, sir. At ngayon po ay, Ma'am Angeline, kayo na binanggit ko ay puno at haligi. Pero dati, lagi kong inuulit-ulit dati pa. Ang isa pa rin po sa kasama natin ngayong gabi ay ang utak ng David Hour. Ayan, si Sir Glenn Agustin ng Office of Media and ICT. Thank you, Jane. Thank you, Angeline, sa aking mga kasamahan dito sa virtual studio. Magandang gabi. Happy 4th anniversary sa ating lahat. Magandang gabi sa ating mga tigas-baybay, sa naging isa kong commander, sa dalawa kong ako. Magandang gabi sa inyo lahat. Saka siyempre sa aking mga anak. Ayan. Magandang gabi rin po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ganoon din sa ating mga kasama dito sa studio at sa iyo, Ma'am Angeline. Thank you po. Ayan. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Ayan. Sige, ma'am. Bigyan muna natin yung ating mga listener, mga tagapanood ng background ng tungkol po sa David Hour. Paano ba nagsimula ang David Hour? Ayan. Tanungin natin yan, sigurado alam na alam yan ni Sir Alan. Actually, hindi ko masyadong kabisado pero bago pa ako maging host dito din ay si Sir Garma pa lang ang original host ng David Hour at sa radyo pa lang siya may-eri noon. Naalala ko nag-guest kami doon bilang isang teacher sa Camtinio. Sa radyo pa kami noon. And after that, nagkaroon yata ng innovation. May Radio Vision na. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Parang gano'n. Ayan. So, sa una sir, saan to ginaganap? Kasi ngayon po, baka hindi po, para sa mga nanonood, ito po ay ginaganap natin dito sa DepEd Cabanatuan. Napakaganda po ng innovation na nangyari na to. So, dati po ba saan yan? Dati sa DWWJ, dun sa may compound ng Celcor sa Vitas, nasa radio booth pa kami noon. Tapos, pagkatapos noon, nung nag-air na yung Radio Vision, may booth doon na parang, ganito rin, parang may panel din. Kaya lang, live nga kami ang airing ng David Hour. Tapos, ni-renovate yun ulit sa kabilang studio. Yun, ganun ulit, live din. And then, ito na, nag-stick na tayo dito sa ating virtual studio, dito sa ating division office. Ayan. Ma'am Angeline, may alam ko marami ding masasabi tungkol dito si Sir Glenn sa pagsisimula pa rin ng David Hour.
yung sinabi ni Alan na nagsimula ito kay Superintendent Garma. That was 2009. Ganyan radio station, radio program. Yan talagang utak nito. Pasimuno. Nung pumasok kang 2010, gawing April, papalapit ang elections noon, parang medyo umiwas siya sa kontrobersya. Kuminto yung programa ng DepEd Hour sa radyo. Then, after elections, May, June, kinakausap na niya ako. Sabi niya, gagawa tayo ng, i-modify natin yung DepEd Hour. Mag-create ka ng Media Bureau. DepEd Butuan City Media Bureau. Sabi niya, mag-TV tayo, radio at TV. So, that was June, July, naghanap na ako ng mga tao. Then August 10, lumabas yung memorandum. That was 2010, August 10, 2010. Martis yun. So, Miyerkules 2010, yun yung first airing ng DepEd Hour sa Radio Vision. So, kaya nga, medyo mahirap din. 4 na taon na tayo na nagpapakahirap na walang dagdag na monetary compensation. So, 4 na taon na tayo, Sir, Ma'am Angeline, ano? At para sa mga DepEd Media Bureau members, hindi po naging ganun kadali yung mga trabaho, ano? Ngayon ay alamin natin kay Sir Ever, nasa kabila po ng mga, syempre, maraming sakripisyo at talagang yung trabaho minsan ay talagang nagiging marami dahil na dagdag itong DepEd Hour. Ano po ngayong pakiramdam niyo, Sir, na kayo kasama sa ika-4 na taong anibersaryo ng DepEd Hour? Siyempre ma'am, masaya. Kaya lang, nga, aminin ko sa inyong lahat. Sa bagay, aminin ko mat hindi, halata naman dahil, lalo sa ating mga taga-subaybay, na naging madalang na po ang aking pagiging bahagi at pagbabahagi ng mga kinakailangan po ng mga balita na sana ay magmumula dun sa aking mother school. Kaya lang, sabi nga po, hindi ko rin binibigyan ng justification. Dito pong nagdaang mga panahon, sabi ko nga, nabanggit ko na rin sa palatuntunan ito, regular yung kumbaga mayroong serial primer na lagi ako na pe-frame up. Kaya umabot ako rin sa kalagayan, na bagaman niya po nakatutuwa, na-promote, nawala na ako ng ikatawan at saka oras, at ganoon din ang isa ko nga regret na mabilis yung aking naging kawalan ng access dun sa scene, dun sa tagpo. Hindi ako nakapag-train, hindi ako nakahila. Dun sana ay makapag-feel nung vacuum. Pero ganun pa man, nararamdaman ko nga na talagang tanggap ako nitong programa na ito. At saka nga, one way or the other, sabi nga, kahit sa paraan na lang ng write-up, ay nakapag-contribute ako ng konti. Kaya, syempre, yung nabanggit ni Ma'am G na in a way, integral pa rin akong part nito, isa po yun na malaking opportunity sa akin at patuloy na nagiging dahilan para mahubog. Kung ano man yung nahuhubog sa akin, may nakikita po ba kayong kinalalaban sa nahuhubog ko? Meron po. Yun naman po isang tasteless na joke. Pero kung ano po ako ngayon, kung ano yung mga pinagsusumikapan ko pang i-contribute, hindi lang dun sa paaralan sa Nusent na kinabibilangan ko rin, sa kabuuan po nitong ating division, bahagi po yun niya nung magagandang opportunity na naibigay sa akin ng DepEd Hour at saka nung sabi ko nung shaping force or shaping power na meron po ang palatuntunan ito na syempre mga puwersa na nagbibigay mga flesh and blood, mga tao, mga dugo at laman na ito nga po at nakikita nyo naman sa katauhan po ng mga bumubuo po ng regular na yung regular na workforce nito pong programa ito. So, nakakatawa Ma'am, speaking of yung opportunity kanina, malaking opportunity o magandang opportunity din po ito sa mga, sabi ni Sir, bumuo siya ng Media Bureau. So, opportunity din to din sa, hindi lang din sa mga teacher na magaling sa pagsusulat, magaling sa pagbabalita, pati dun sa mga bata, nagiging training din ito dun sa mga bata. Kaya, talagang malaking pasasalamat natin sa mga bumuo nito. Ayan, speaking of bata, Ma'am Angeline, tayo may 4 na taon na at sa pagkakaalam ko, itong si Sir June ay pinakabata sa atin dito pagdating sa pagiging member ng DepEd Hour. Tama ba ako rin, Sir? Apo. Sa ngayon ba, Sir, ilang taon na kayong kasama ng DepEd Hour?
Ang pagkakatanda ko po mula po nung umpisa, naging member na po ako ng DepEd Hour. Kaya lang po, may kwento ko na rin din po. Nung una po kasi medyo eager pa ako mag-submit ng mga news items weekly, di ba Sir Glenn? Halos weekly po meron po ako. Siguro po dahil na rin po sa dami ng trabaho sa school, medyo hindi na po maisingit yung oras po para sa DepEd Hour. Pero just in case naman po na kailangan po ni Sir Glenn ng tulong, andito lang naman po ako, Sir Glenn. Pabawi lang po sa inyo. So, ano po, siguro po, sabi nga ni Sir Glenn, kung gusto, may paraan. Kaya lang minsan po talaga, in reality, na minsan ang trabaho po ng teacher kahit sa gabi, may mga dala tayong mga trabaho. So, hindi na po talaga maisingit yung sa DepEd Hour. Pero kung kailangan pa ni Sir Glenn ng tulong, andito lang naman po ako. Lagi po akong handa na tumulong po sa kanya. Ayan. Tatandaan namin yan, sir, ha? At sigurado ngayon ay mas madalas nating makakasama si Sir June Bernabe sa DepEd Hour. Ayan. Talamin naman natin, 4 years na tayo at lahat naman tayo may mga contribution dito sa DepEd Hour. Ano yung masasabi mo, Sir Alan, na mahalagang contribution mo dito sa DepEd Hour? Para sa akin, yung contribution ko talaga, kung lagi-lagi akong nakakapag-submit. Kasi parang, sabi ko, pag tinatanong nga ni Sir, parang automatic na yan, dapat may item ka next week. Kaya minsan pumapalya din. Pag yung lagi kang nakakapag-submit, parang yun ang sa tingin ko pinakamalaking contribution mo kasi yun ay isang malaking bahagi ng DepEd Hour kasi kapag wala nun, gagahulin din kapag ginawa sa items, parang hindi maganda yung takbo ng programa. So, sa tingin ko ganun. At saka kasi talaga naman napakahirap patakbuhin ng programa pagka walang news item. Kaya talaga napakalaking contribution. Yung mga sinasabit natin at ng ating mga kasamang DepEd Media Bureau members ng mga news item para dito sa DepEd Hour. Kasi bukod dun sa mga sinasabit nila, yung time and effort ay talagang binibigay din nila doon. So, big contribution yun. At yung pagkakataon na maipakilala yung mga schools, yung ating mga kanilang schools, at yung mga programs, mga activities na isinasagawa doon. At syempre pa, yung pagkakataon na maibigay natin sa mga bata na sila ay matrain sa pagbabalita at pagsusulat ng balita. Yan. Si Sir Ever, contribution niya, sir, bukod po, kasi talagang yung time, lahat tayo may time na ibinibigay, may effort. Oo, ma'am. Ramdam nyo rin na medyo nawala ako dahil andun pa rin yung guilt, Dahil nga ang pinag-uusapan natin at saka pinagdiinan talaga ni Sir Alan, yung puspusan at palagian ng pag-contribute ng balita na, sabi ko nga, inamin ko na kanina, matagal ko nang pinapalihan. Pero lately, kahit sabi ko nga, walang hindi buo o hindi mga write-up lang, ako naman ay nakatutulong na yun ay maisagawa, lalo at ako nga ay napunta na rito sa Division Office bilang acting ICT officer. Regular actually dito na sa virtual, nasa ilalim na ako ng bubong mismo nitong virtual studio, kaya bahagi na rin ako nung masasabi ko, nung production, dahil pagka dumarating yung mga first-hand information, detalye galing sa field, nakatutulong naman ako para yun ay ma-set into a news item na siya nga nating magagamit na maibalita, mabasa, ganun, sa ganung paraan. Pero ang hindi ko makakalimutan, sa bagay, may pagka-self-serving ng konti sa akin pinanggalingang paaralan na sa totoo lang, practically talagang tagaroon pa rin naman niya ako. Hindi ko ito na sa sarili ko na patunayan or sa sarili ko na tuklasan ko, hindi marami lang na nakapagsabi, nasabing gano'n ay natutuwa kami at parang sa tulong ng iyong effort na regular na mag-contribute sa DepEd Hour, parang naipakita mo dun sa mapa ng Division ng Cabanatuan City yung kinalalagyan ng San Jose National High School. Nagkaroon ng personalidad yung paaralan na dati naririnig lang, pero dahil laging naririnig at nakikita nila, larawan, video, kung ano yung mga kaganapan doon, nabuo sa kanila, nakilala ma'am, yung San Jose National High School bilang isa nga rin ng mga secondary schools na yun yan, sabi nga ay gumagawa
ginagampanan yung trabaho nito na talagang ikalat ng mabisa yung edukasyon. Ibig sabihin nila lang siguro nung hindi pa ito nakikilala at namamayagpag yung mga impormasyon nito sa ere, parang hindi pa ito kilala. So, pinasasalamatan ko rin sila at naipaalam nila sa akin yung ganong katotohanan dahil doon sa impormasyon na kita nila sa pamamagitan ng rin ng aking mga contribution. Napakaganda nun, ma'am, no? Talagang na-promote ni Sir yung eskwelahan, yung activities na ginagawa dun sa eskwelahan. Ayan. Baligtarin naman natin tanong ngayon, kay Sir June. Sir, ano naman ang na-contribute ng DepEd Hour sa atin, sa iyo, as a person, as a teacher? Siguro po para sa akin, yung DepEd Hour, nagsibig po siyang eye-opener, hindi lamang po sa mga eskwela dito, kundi sa buong Cabanatuan. Bakit ko po nasabing eye-opener? Kasi po, kung dati po, community lang nakakaalam ng problems and then accomplishments ng school, ngayon po buong Cabanatuan na po ang nakakaalam. Ano po yung problema ng isang paaralan? Alam na po lahat. So, from that, makakagawa po tayo ng solusyon in that particular problem. Kaya po, masabi ko po na ang DepEd Hour, nagsibig po siyang eye-opener sa lahat ng eskwelahan and then also sa community po natin dito sa Cabanatuan City. Maganda rin yun, mama. Kasi, syempre, dito tayo kapag nagbabalita tayo, nababasa natin yung mga balita na yan, ay may natututunan din naman tayo doon. At syempre, meron din tayong napupulot na ano ba yung mga dapat gawin. Diba? Ayan. Kay Sir Glenn naman, alamin natin, since 4 years na tayo, ano po ba ang pwede nating i-expect? May mga bago po ba tayong asahan ngayon sa DepEd Hour? Actually, yung mga innovations na yan ay halos sagad na nga yun kung tutuusin. Yung terituruan na konsepto ng ating kasalukuyang Superintendent Teclar, sa kanya nang galing yun, na yun yung isang nagpapabigat din sa schedule ng inyong lingkod kung tutuusin. Kaya nga minsan nasabi ko dito kay Alan sa kay Ever na parang wala na akong panahong magkasakit dahil actually ang free day ko na lang ay Thursday at saka Friday. Saturday and Sunday yun yung schedule ng recording sa terituruan dahil hindi naman po pwedeng manduhan yung presenters na ganitong araw. Hindi depende ng programa doon sa availability nila plus yung checking, then panel discussion. Kaya nga halos yung bahay ko, extension ng opisina. Kaya yung tinatanong ninyo, what to expect? I think I have already given the best of me, especially with the virtualization of the background design, plus the purchase of these 2 cameras in front of us now, worth 360-something thousand. Nagaling yan sa surplus ng Presscon for 2-3 years. It's good that the superintendent supported the initiative of purchasing this, sabihin natin, hindi naman yung pinagmagandang camera, pero they are capable to produce quality videos or video clips. So, let's wait. Baka sakaling meron pa. Pero meron pa akong iniisip. Mas malaking studio at moving ang cameras. Pero siguro baka pagbago ng superintendent, meron ng spot at ibago ng teachers wall, pwede kong i-propose yan na times 2 na lang sana ito. At saka, Sir Angeline, kung magdadagdag tayo ng tingin ko, kung magdadagdag tayo ng segment, kakapusin na yung 1.5 hour para sa DepEd Hour. And, yun nga, pagdating naman sa equipment, medyo beyond Glenn's control, para mas maging high-tech tayo pagdating dito sa Pero, nung nagsimula ako, ma'am, syempre, kanina tinanong yung mga nung nagsimula ako dito, dun pa, ako talaga, humahanga ako, ma'am, dun sa effort, especially dun sa, ito nung nagawa yung virtual studio natin. Kasi, hindi lang basta-basta yan, sasabihin mo lang kung
ito, gusto natin itong mangyari, gusto ganyan. Pero nakikita natin talaga yung pagiging totoo ng mga naiplano. At ito, nakikita natin ngayon na talaga namang nakakatulong hindi lang sa mga nanonood sa atin, sa mga magulang, at syempre din sa mga bata, lalo na po doon sa teleturuan. Kasi parang extension hindi lang sa school, may nangyaring turuan pati sa television. Ayan. Ma'am Angeline, pagpapatuloy natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin para sa ika-4 na taong edisyon ng DepEd Hour. Magbabalik po kami dyan lang.